Kambal na cake muna tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Napakadalang lang talaga may mag-order sa akin ng twin cake, kaya every time na meron akong pa-order na ganito ay tuwang-tuwa talaga ako. Amazing! Ang kagandahan kasi nito, bukod sa cute yung mga cakes natin, ang sizes nila ay 4x4. And then, ayan, since twin cake nga ito, dalawang cake siya. So, ibig sabihin, pwede tayong mag-request ng magkaibang flavor per cake. O diba, bonggahan? Ang request ni customer, basta kulay purple yung cake dahil yan ang favorite color ng kanyang anak. And then, merong rainbow and butterflies. Since medyo budgetarian ang ating customer, printed details lang ang pinalagay niya or printed toppers. Pero syempre kahit na ganoon, dapat i-make sure pa rin natin na maganda ang quality ng mga toppers natin. Nasa Australia pala ang ating customer na nag-order ng cake na ito, kaya tuwang-tuwa talaga ako dahil kahit nasa ibang bansa ay nakakarating itong ating business page. Amazing! Naalala ko noon yung pinakaunang customer ko abroad is sa Saudi, tapos meron sa US and then Canada. O diba, bonggahan? Anyway, as you can see, yung unang cake natin, dinerecho na natin doon sa pinaka main board natin na square. Doon ko na siya nilagay para hindi na tayo mahirapan maglipat. And then itong second cake natin, syempre sa separate natin siyang board muna nilagay kasi hindi naman natin ito mapapakinis kapag ka meron ng isa pang cake na nakalagay. And ayan, liquid glucose pa rin ang lagi nating ginagamit na pandikit kasi para sa akin talaga effective siya. Sobrang madikit talaga niyan. At ayan na nga, nung nilalagay ko na yung mga cakes natin, napansin ko na napaliit pala yung cake board na naigamit ko dito. 10 inches itong square cake board na ginamit natin. And then nung naghanap ako, wala na rin pala akong mas malaking square na cake board. So kailangan nating pagtiyagaan ito dahil hindi naman na pwedeng bumili sa baking store ng mga time na to dahil nga malapit ng yung delivery time ni customer. So, ginawan ko na lang ng paraan, inusog ko na lang yung isang cake sa medyo dulo and then para magkasya naman ng konti itong isang cake. Pero mas maganda sana kung mas malaki yung cake board na ito. Since ako naman din yung mag-handle netong cake upon delivery and sakto lang naman din na sa bahay din yung celebration nila, so wala naman ng problema. Sure naman ako na mai-handle natin to ng maayos. At ito na nga yung mga toppers natin, ayan, rainbow. And then, sinukat ko na lang yan para kahit papano magkasya siya na mapag-connect yung dalawang cake. And then, sariling design na lang natin yan kasi medyo mahirap talagang gumawa ng mga printed toppers or kumuha ng mga printed details sa online na akma dun sa request ni customer. So, ayan, ginawa na lang natin ng paraan. And then, syempre, naglagay tayo ng mga transparent balls. Meron talaga ako mga stock na yan dito sa bahay. So, hindi na masyadong mahirap kapag ka may mga customers na nagre-request ng mga designs na meron mga ball toppers. Kaya kayo din, mas maigi na mag-ipon na rin kayo ng mga kagamitan ninyo, lalo na mga toppers. Kasi hindi naman napapanis yung mga yan. Pwede nyo namang hugasan yan kung ma-stock. And then, yung mga butterfly printed toppers natin, ako yung nag-print at gumawa ng mga yan dahil yung mga normal na nabibili is medyo malalaki sila and ang bagay dito sa cake na to is yung saktuhan lang yung size niya. O diba, ayan, ang bongga niyang tingnan. At ito na ang final result! O diba, ang shala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!